ko, ang higpit-higpit na sa akin ni Lola ngayon. Tsaka pag nakita niya tayo sa labas na tayong dalawa lang, you know what that will be? That will be the end of our relationship. Your mother is suffering from frequent episodes of hypoglycemia, kaya siya madalas mahilo o manghina. And if she fails to take her medications, maaaring magresulta to ng komplikasyon sa heart or kidney. It can lead to her death. Ako na lang yung magtatrabaho para kay nanay. Huwag na lang kayong ituloy yung pagre-resign mo kay Ma'am Giselle, Marilyn. Maging practical ka naman ngayon. Mas kailangan mo ng pera kaysa po problemahin mo yung pambibili ng gamot ng nanay mo. Ma'am Giselle, gusto ko po sanang tanungin kayo kung tatanggapin niyo pa po ba ako bilang maging personal assistant niyo ulit? Oo, syempre. Welcome ka dito, syempre. Nay, huwag sana kayong magagalit. Pero binawi ko po yung resignation ko kay Ma'am Giselle. Talaga? Ginawa ni Mrs. Tan yun? Si Ziggy kasi ang yun. Kaya si Mrs. Tan talaga siya mga... Thanks, Ryan. You look pretty good yourself. Congratulations, Ziggy. Malaki yung deal na na-close mo sa Thailand, ha? Totoo. Kaya expect natin na magiging busy ang resort dahil dadami ang mga tourist na magbubuk doon. Wow! That's good, ha? Miss mo ba ang daddy? Of course, Daddy. I missed you so much. I miss you too. Alam mo, I never imagined. But this time, Ziggy, no? Paano ba yan? Yes! Boto sa akin. But again, thanks to you. Thanks to you talaga. Pakialam kong boto sila sa'yo. Basta ako, never papatos sa future. Nakatulad mo. Akala ko ba nagkaintindihan na tayo na hindi ka babalik sa mga Carbonell para magtrabaho? Nay, alam ko po na may kasunduan tayo. Pero wala na po akong ibang maisip na paraan para lang matustusan natin yung panggastos sa gamot nyo, sa papacheck up nyo. Mas gugustuhin ko pang lumala ang sakit ko kaysa magkaroon ng utang na loob dyan sa Ma'am Giselle mo. Nay, sorry po. Pero hindi ko naman po kahayaan na may mangyari pang masama sa inyo. Kaya paninindigan ko po yung desisyon ko. Dininig ng Diyos ang panalangin ko, Aida. Bumalik na si Marilyn sa trabaho. Makakasama ko na uli ang anak ko. Ano ka ba naman? Di ba tinanggal na ni Perlita si Marilyn, tapos tinanggap mo pa? Wala namang masama doon, ah. Makakatulong naman sa kanilang dalawa yun, eh. Tingin mo makakatulong sa kanilang mag-ina yun? Hindi kaya mas dagdagan mo yung problema nila na magkahiwalay na talaga sila? Eh, nga kay Perlita na yun kung mamasamain niya. Basta sa akin, wala naman akong masamang intensyon. At saka, Aida, para kay Marilyn ang ginagawa ko. Hindi naman para kay Perlita. Yan ba tinuturo sa'yo ni Giselle, ha? Ang suwayan ng sarili mong ina? Nay, ginagawa ko na naman kung ano yung tama. Kung ano yung dapat kong gawin. Mahirap bang intindihin yun? Sa ayaw at sa gusto mo, magre-resign ka tapos. Nay! Hindi biro yung sakit nyo! Hindi biro yung sakit nyo! Kaya sana huwag yun naman pairalin yung pride nyo! Ginagawa ko ang lahat para tulungan kayo! Sana tulungan nyo naman yung sarili nyo para hindi kayo palagi mukhang kawawa! Anak, hindi ko sinasadya. Patawarin mo ako, anak. Anak! Marilyn! Marilyn! Sir, excuse me po. Guess po ba kayo? Oo kuya, may hinihintay ko lang yung kasama ko. Alam mo, kanina pa kita napapansin eh. Tingin ka ng tingin sa table na yun. Alam mo, sa'yo, umalis ka na lang bago akong patawag ng security. Brad, sandali. Wala naman akong ginagawang masama eh. Ulit mo rin. Sandali lang ako. Ano? Aalis ka ba o papadampot kita sa gwardiya namin? Sandali. Teka lang. Ba? Nakakatawa si Mrs. Tan. Hindi ko siya makalimut. Sir, excuse me lang po.
Sir, kahina-hinala po kasi kilos niya. Nahuli ko po siya nagtatago at pinapanood kayo. How dare you stalk on my granddaughter? Hindi naman di ginagawa sa akin ito eh. Kailan niya ako pinagbubuhatan ng kamay. Alam mo, Diyos, hindi ko talaga siya maintindihan bakit siya nagkakaganon eh. Marilyn, wala ako sa posisyon para sabihin ko anong tumatakbo talaga sa utak ng nanay mo. Pero alam nating dalawa, di ba, na napakasensitibong bagay na pagdating sa pagtatrabaho mo sa mga Carbonell. Ano ba, Diyos? Alam naman ng Diyos eh. Ako meron akong ibang choice, hindi ko naman siya susuwayin eh. Ayoko lang kasi mapahamak pa siya. Ayoko yung sakit niya lumala pa. Kaya ginagawa ko to. Alam ko kung saan ka nanggagaling, ha? Kaya nga umaasa ako na maayos niyo na to. Sa lahat ng pinagdaanan niyo ng nanay mo. Ngayon pa ba kayo magkakasiraan? Ka na nga. Ayos ka yan. Ano? Hindi ka makakibo? Kasi totoo. Bakit mo sinusundan na po ko, ha? Hindi po, Madam Charito. May kaibigan lang po talaga akong imimit dito. Inindiyan lang po ako eh. Malay ko po bang nandito rin kayo. Paano naman kami makakasiguro na nagsasabi ka ng totoo? I think dito, mukhang nagsasabi naman siya totoo eh. Malay natin. Coincidence lang na pares tayo dito sa isang restaurant. Diba, darling? Yes, Daddy. Ano pang tinatanga-tanga mo dyan? Alis na! Wait, Tita Charito. Bakit di natin siya invite ngayong gabi? What? Although, meron kaming pag-aaway nung nakaraan, pero pares naman namin siya kaibigan ni Darlene. Are you sure that's okay, son? Yes, Ma. Ayoko namang isipin ni Jerome na rude tayo. You see, Darlene? Ryan is a gentleman. Kaya gusto ko siya para sa... You behave or else padadampot kita sa guard. Palalayasin kita dito. Upo na. Magpasalamat ka at maginoo itong sulayan. Are you okay, Darlene? You look pale, dear. I'm okay. Darlene. Jerome, anong ginagawa mo? Alam ko wala ka namang imimit na kaibigan dito. Bakit mo ba ako sinusundan? Tsaka wala ka bang tiwala sa akin? Darlene, sa'yo meron. Pero kay Ryan wala. Darlene, alam mo ba napapraning ako kapag naiisip mo magkasama kayong dalawa. Malay ko ba kung may maitim na balak sa'yo yung lalaki niya? Eh, malamang. Meron. Pero alam mo naman na hindi uubra sa akin yun. Kahit na, Darlene. Gusto ko nandito ako sa tabi mo. Para kung may gawin mang kalokohan sa'yo si Ryan, hindi ako magdadalawang isip na upakan siya. Kahit sa harapan ng lola mo, pamilya mo, wala na akong pakialam. Mabuko na ang mabuko, pero gagawin ko yan para sa'yo. Talaga? Gagawin mo yun? Wala ka bang bilib sa akin? Ganun kita kamahal. Darlene, ang tagal mo naman. 3 beses ko hinugasan yung kamay na hinawakan mo. Ayaw kasi mag-skin allergy. Darlene, alam mo, kahit taray-tarayan mo ako, pag tulakan mo pa ako palayo, hindi ako susuko sa panliligaw ko sa'yo. Ha! Kakampi ko yata at lola at daddy mo. Sooner or later, mapapasakin ka rin. Talaga? Mangarap ka.
Nay, mauna na po ako. Yung gamot niyo po pala nasa taas ng istante. Huwag niyo po sana kalimutang uminom ng gamot kada 4 na oras. Mauna na po ako. Galit ka pa rin ba dahil sa date namin ni Ryan kagabi? Alam ko naman napilitan ka lang eh. Huwag na lang sanang mauulit. I doubt it. For some reason, gustong-gusto siya ni Lola. Tsaka, Jerome, kung pinagpatuloy ni Ryan yung panliligaw niya sa akin, wala na akong magagawa kundi entertain siya. Yun ang hirap sa setup natin, Darlene. Kahit tutol ako, wala akong magagawa. Kaya sige na, tungo na sa Ryan na yun. Magpaligaw ka na. Total, mukha naman nag-i-enjoy ka eh, kasi nadadala ka niya sa lugar na pang mayaman. Alam mo, mas lalo kang gumagwapo pag nagsiselos ka. Tsaka, you have nothing to be jealous about. Uy, ikaw lang naman yung mahal ko eh. Hindi ka talaga nagpapauto sa Ryan na yun? Never. Sige na. Ay, Marilyn, hindi ko alam na pupunta ka dito ngayon ah. Actually, hindi naman ako nandito para bisitahin kayo. Nandito ako para pumasok sa trabaho. Ano ibig mong sabihin? Binawi ko na kasi yung resignation letter ko kay Ma'am Giselle eh, kaya yun na ulit ako nagtrabaho. How dare you? Ibang klase ka talaga, no? Paano mo nagawa yun, ha? Paano mo nagawang utuin si Marin at bumalik sa trabaho? Sinilaw mo ba siya ng mas malaking sweldo? Did you bribe her with material things? Paano mo nagawang lasunin ang utak ng kaibigan ko? Sandali lang, ha? Ano ba sinasabi mo, Darlene? Wala akong ginawa kay Marilyn. Siya ang pumunta sa akin at hiningi niya yung dati niyang trabaho. You're lying. Hindi yun gagawin ni Marin dahil hindi niya kaya magsinungaling kay Nay Perlita. Bakit parang ang hirap mong paniwalaan na baka sakaling bumalik siya sa akin because I'm a nice boss? Alam mo yung nahirap sa'yo eh. Mabuti ba ang ibang tao? Nakikita nilang mabuti akong tao. Hindi kagaya mo. Tingin mo sa akin, monster. Alam mo, Mami, dati tingin ko sa'yo ang hell. Pero hindi ka bumaba sa langit eh. Never kita nang abot. Until one day, I just stopped caring. Kaya kung sinasabi mong mali ako, kung sinasabi mo talaga na hindi ka monster, then let Marilyn go para hindi na sila mag-away ni Nay Perlita. Hanggang kailan nyo ba patatagalin yung alitan yun ni Marilyn? Pwede ba? Ayusin nyo yan. Nasistress na ako sa inyong dalawa. Gusto ko na namang ayusin eh. Tsaka alam ko rin namang may mali talaga ako at nasaktan ko siya. Eh pero kasi siya eh. Sinuway niya yung gusto ko. Mas ang OA mo rin kasi magalit eh. Alam mo, si Marilyn hindi naman yan nagbebenta ng laman. Di naman yan nagbebenta ng droga. Marangal na trabaho yung pinasukan, no? Para kumita ng pera, pambili ng gamot mo. Okay lang naman sa akin magtrabaho siya eh. Basta wag lang sa mga karbonel. Tatapating kita. Kung si Marilyn may sakit tapos kailangan mo ng pera, mamimili ka pa ba kung saan manggagaling yung tulong? Di ba gagawin mo lahat para mailigtas yung anak mo? O, gusto mo ikaw na. Palit tayo ng posisyon. Mas maalam ka eh. O sige. O dito ka. Diyan ka. O sige, ngayon ulitin mo yung sinabi ko sa'yo kanina. Eh kung sabunutan kita. Marilyn, nasend mo na ba yung pinapa-email ko sa'yo? Ma'am Giselle, pasensya na po kayo, nakalimutan ko. I-send ko na lang po ulit. I-send ko na po. May problema ka ba? Bakit parang hindi ka makafocus sa trabaho mo?
Ma'am Giselle, pasensya na po kayo kasi may problema lang po kasi ako sa bahay. Nagtatampo na naman po kasi ang nanay ko eh. Oh. Eh, bakit naman siya nagtatampo? Yung problema pa rin po, katulad ng dati. Tutol pa rin po siya sa pagtatrabaho ko sa inyo. Di ko naman maintindihan dyan sa nanay mo eh. Bakit ang init-init ng dugo niya sa akin? Wala naman akong ginagawa sa kanya. Naaapektuhan ka tuloy. Bis na i-appreciate na lahat ng ginagawa mo eh. Marilyn, makinig ka sa akin ha. Ilagay mo dyan sa utak mo na wala kang ginagawang masama. Mabuti kang anak, kaya mo ginagawa lahat ng bagay na yan kasi mabait kang bata. Huwag mo naman ang isipin yung kakitira ng utak ng nanay mo. Mawawala rin yan. Ma'am Giselle, kahit anong gawin ko po, naiisip ko kasi yung problema ko eh. Alam ko na. Ganito na lang. May naisip akong paraan para kahit sandali lang makalimutan mo yung problema mo. Nay Perlita, bakit nga po kayo nandito? Gusto ko sana makausap si Marilyn, Darlene. Nagkatakbuhan kasi kami ng anak ko. Eh, gusto ko na sanang makipag-ayos sa kanya. Nandito ba siya? Teka lang po Margie, alam mo ba kung saan si Marilyn at saka anong oras siya babalik? Ay, umalis na po si na Ma'am Giselle. Kanina pa pong before lunch. Meron lang tayong client meeting dito. Tapos noon, buong araw, pwede na tayong mag-enjoy. Ma'am Giselle, kasi hindi po ako nakakapagpaalam kay Inay. Baka po magalit sa akin yun eh. Alam mo, Marilyn, naiintindihan naman kita eh. Kaya lang, sa tingin ko lang siguro kailangan niyo muna ng time apart ng Nay Perlita para naman di kayo away ng away. At saka isa pa, malayo tayo sa resort. Ibig sabihin, malayo tayo kay Nay Perlita mo, malayo tayo kay Darlene, at higit sa lahat, malayo tayo kay Mama Charito. Malapit na ang oras ng tapos ng trabaho Bakit kaya wala pa sila? Nay Perlita, baka nasa meeting lang po sila. Tsaka siguro naman po, pag natapos na yung meeting, didiretso na sa inyo si Marilyn. Malamang yan nga ang gagawin ng anak ko. Paano mauna na ako sa'yo, Ay, hatid ko na po kayo. Ay, hindi na. Masyado na kitang naabala, Darlene. Kaya ko namang umuwing mag-isa. Nay Perlita, alam niyo naman yung kondisyon ninyo. Tsaka bawal kayo ma-stress, so ihahatid ko na ho kayo. Sige, ikaw bahala. Sige po, tara na. Jerome, Yes po, madam. Ano pong kailangan niyo? I want this table cleared. Sige po, tatawag lang po ako, waiter. Kung nakakita ako ng waiter, di sana yun na yung tinawag ko. Ikaw ang magligpit nito. Sige po. Tita Charito. Kailangan ko po yung tulong niyo eh. Gusto po sana seryosohin niyo panliligaw ko kay Darlene. At matutulungan niyo po ba ako mapauwi po niyo? Of course. Akong bahala sa'yo. Sisiguraduhin ko, ano ba? Sorry po. Na kayo ni Darlene ang magkakatuluyan. Huwag kang mag-alala, ha? Thank you po, tita. Ay! Ano ba naman, Jerome? Iligpit mo lahat yan. Pulutin mo isa-isa ang mga bubog. Sensya na po, madam. Hindi nag-iingat. Bayaran mo yan. So, huwag kang mag-alala, Ryan. Kakausapin ko si Darlene na makapag-set kayo ulit ng date. Salamat po. Ang tinutunga-tunga mo. Bilisan mong kilos. Marilyn, paano ka naman makakapag-relax sa ginagawa mo? Eh, kasi
Kasi po, minsan baka po nag-aalala na si Inay sa akin. Mabuti po kaya i-text ko na lang po siya. Akin na yung phone mo. Ayan. Off. Yung sa akin din. Off. Ayan. Wala na tayong telepono. Wala na tayong istorbo. Marilyn, masipag at mabait kang bata. Marami ka nang nagawa para sa pamilya mo. Ilaan mo naman tong araw na to para sa sarili mo. Para sa'yo lang. Relax ka naman, para makapag-enjoy ka. Ha? Siguro nga po tama kayo, Giselle, na kailangan ko mag-recharge para kapag humarap ulit ako sa problema ko, mas malinaw na yung mga solusyon ko, yung mga desisyon ko. Siguro nga po kailangan kong huwag munang intindihin yung mga problema ko at mag-relax at enjoyin tong araw na to. Okay yan. Excuse me, waiter! Marilyn! Anak! Marilyn! Wala pa rin talaga siya. Sige po, tatawagan ko po siya ulit na Perlita, ha? Baka naman kung ano na talaga nangyari sa anak ko. Wala pa rin po eh. Baka po namatay lang po yung cellphone kaya hindi matawagan. O baka naman meron na nga talagang nangyaring masama. Eh, Perlita, hindi naman ho siguro. Kasama niya naman ho si mami ko. Hindi naman kasi ganyan si Marilyn eh. Kung magpapagabi yun, tatawag yun, magpapasabi. Di ba may anak ka? Bakit hindi yung anak mo ang isama mo sa mga kung ano-anong lakad mo? Bakit ba kinakampihan mo si Perlita? Totoo naman yung sinasabi niya eh. Kung tratuhin mo si Marilyn, para siya ang totoo mong anak at hindi ako. Wala namang agawan na nangyayari. Kung madalas ko man siyang kasama, dahil boss ko siya. Kaya dapat siya na lang parating masunod. Ganon? Mabuti naman, di ka pumayag pumunta dun sa birthday ni Ryan. Hindi naman kasi ako pwede pumunta sa mga ganun eh. May boyfriend na kasi ako. Kilala ko ba yung boyfriend mo? Ay, naku, kilala mo siya. Teka nga sandali. Bakit ba ako na lang lagi ang sinisisi ninyo? Bakit hindi si Perlita sisihin ninyo? Eh wala naman akong ginagawang masama.